What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, bakit kailangan mong i-challenge ang babae, bro? Interesting ba? Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. Okay pare, so before tayo mag-start, perfumes, merch, lahat yan pare available sa Shopee and TikTok Shop. Link na sa description. Okay, ang dami na nating stock ng Sidu, so hindi na kayo masosold out pare. So bili lang ng bili. Okay? So, kaya ako naisipang gawa ng video tong topic na to. May nag-send sa akin na follower, subscriber ko. No? So basahin natin to. Idol, may nakainuman akong 3 babae. Tapos mag-isa akong lalaki. Oh, parang ang ganda ng sitwasyon mo, brad. Nagde-debate kami kung paano dapat mag-handle ang isang lalaki sa relasyon. Siyempre, babae kaharap ko, kaya hindi sila agree. So, typical, ano na naman to? Typical conversation with babaeng gustong maging malakas ang appearance niya. No? Lagi niyong tatandaan yan, bro. Pag may mga babae na sa inuman, katulad ng mga sitwasyon na to, lagi sila magdi-disagree sa dapat lalaki ang mag-handle ng relationship. No? Lagi magdi-disagree sila. Huwag nyo seryosohin yun. Okay? Ngitian nyo lang, sabihin niyo yung mga alam ninyo. Okay? Kasi pag mga ganito, nagpapaka-strong independent na naman tong wala sa lugar. No? Yung mga fake personality nila yan, pare, na hindi naman nila kayang panindigan pagka nandiyan na sa sitwasyon. So gusto lang nilang mag-appear na gano'n, pero totoo hindi talaga sila ganyan. Hanggang sa mapunta yung usapan namin about doon sa relasyon ng isa kong kainumang babae. Pinapalabas kasi niya na siya yung nasusunod sa relasyon nila nung babae niya, nung boyfriend niya. Okay, so pinapalabas doon ng isang babae doon na siya daw yung nasusunod sa relationship nila ng boyfriend niya. Kaya sabi ko naman, baka supot pa boyfriend mo. Nice pare. Nanonood ka talaga ng Josh on Point. Kaya parang nainis siya. Sabi niya naman, pero pinadalhan ako ng 12K noong birthday ko. Sus. Diba? Ito lagi yung tatandaan, bro. Isa pa, no? Pagka babae ang nag-lead sa relationship, no? Hindi yan normal. Okay lang yan. Sige sabihin, okay lang yan. Pero hindi yan normal. Ibig sabihin, may maling ginagawa yung lalaki. Okay? Kasi in a normal household, lalaki talaga ang dapat dominant dyan. Okay? The wife is there to give kung ano yung mga advices. Siyempre, di ba? Pero haligi nga ng tahanan. Kaya ang tawag sa tatay, haligi ng tahanan. Kasi dapat siya. May mga insights galing sa wife. Mag-a-advise. Okay, sige. Pag okay, sige, gawin natin yan. Pero ang decision pa rin sa lalaki. Pag hindi nangyayari yun, brad, may mali. Okay? At most likely, supot nga talaga yung lalaki. Madali lang yun eh. Madali lang makita, madali lang malaman yun. Kaya confident ka talaga na masasabi, baka supot yung boyfriend mo. Kasi hindi dapat ganun eh. Diba? Hindi dapat ganun. Kaya yan, dahil nanonood ka ng Josh on Point, alam mo yung sasagot mo. Diba? Kaya parang nainis siya, sabi niya pa, pero pinapadalan siya ng 12K noong birthday ko. Di ba? So, pag ganito pare, alam ng babae. No? Alam ng babae na nasusuputan siya sa boyfriend niya. Kaya binawi niya pare. Sinabi niya na, may 12K itong, papadala ng 12K itong, boyfriend ko. As if naman na bibilib tayo sa ganun. Di ba? Kung alam mo, kung gising ka sa katotohanan, hindi, mas lalo ka pang matatawa dun eh. Di ba? Knowing, nandun na yung fact. Number 1 fact. Babae daw ang nagde-decide ng decision. Babae daw ang nag-handle ng relationship nila. Yun ang unang fact. Number 2, nagpapadala ng 12K ng birthday niya. Anong tawag mo dun? Di ba? Yun yung number 2 fact. Anong tawag natin dun? Tangina, nasa nasa sugar daddy relationship ka. Pera-pera, dinadaan mo lang sa pera, tapos yung babae, wala nang respeto sa'yo. Di ba? Kala niya mabibilib tayo sa ganun. Well, hindi. Kaya ito, parang pinagmalaki niya. Kaya sabi ko, kahit mapera boyfriend mo, kung mahina sa relasyon, wala pa rin. Di ba? Nanonood ng Josh on Point eh.
Tapos mamaya, tinanong ako nung babae kung gusto ko daw bang maging kabit niya ako. O, di ba? Pag-uusapan natin yan, tanong niya, anong ibig sabihin nun, idol? So, bigla siyang niyaya ng babae kung gusto niya daw maging kabit. Di ba? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba? No? Bakit binanggit pa? Bakit? Anong reason? No? Kung bakit sinabi ng babae na after siyang tablahin nung lalaki, bigla niyang binanggit na gusto mo bang maging kabit ko? Oh. Bakit? No? Meron akong tatlong reason na naiisip ko. Meron akong tatlong reason na pumasok agad sa isip ko. Number one reason na naisip ko kung bakit biglang sinabi ng babae na gusto mo ba maging kabit ko after siyang tablahin ng lalaki, pare. Number one reason is sheet test yun, par. No? Sheet test yun. Dahil after mo siyang madominate sa pag-uusap ninyo, no, tinatabla-tabla mo siya, gusto niya ngayon malaman kung titiklop ka sa mga ganong seduction nila. No? So, ang laging sagot doon, pare, no. No? Pag alam mong may attitude na yan, mas lalo mo siyang tablayin, inom mo agad para mas lalong bumaba yung confidence. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo sa mga previous videos ko, pare, sino ba ang nagkikreate ng mga masculine na babae? Sino ang nagkikreate niyan? Mga supot nilang ka-relationship dati. Okay, kaya may mga strong independent na babae kasi may mga supot na hinayaan yun. May mga boyfriend silang hinayaan yun. And ito yung nagpapatunay nun, pare. Di ba? Supot. O ngayon, di ba? Hindi siya naniniwala na lalaki daw dapat mag-lead. Bakit? Nasa supot na boyfriend eh. O, di ba? Napatunayan yung sinabi ko. So yun yung isang reason, pare. Sinishit test ka lang yan. No? Bigla ang isiseduce na gano'n na parang gusto mo ba maging kabit ko? Para mapatiklop ka niya, para maisip niya, wala pala to, tiyatabla-tabla mo ako. Tapos gusto mo rin pala ako. Oh. Diba? Ganon yun. Yan ang, kailangan marunong kayo magbasa ng ganyan, pare. So, laging pag gano'n, lalo mong tablayin. Kailangan marunong kayo magbasa ng gano'n. Huwag kayo masyadong titiklop. Pag tumiklop kayo dyan sa mga ganyan na bigla kayong sineduce after mong gawa ng flirt date seduce or after mong tablahin, pare. Pag tumiklop ka dyan, nun mas napatunayan mo na siya talaga yung magli-lead, pare, tumiklop ka eh. Diba? Yun yung nararanasan niya sa boyfriend niya. Siguro, pagka nag-aaway sila, kahit mali yung babae, yayain lang siya magbembang. No? Tumitiklop na yung lalaki. Hindi na siya pagsusurihin ng boyfriend niya pag nag-aaway sila. Diba? Benjulin lang siya. Okay na yung lalaki. Which is dapat hindi ganun. Kailangan lagi ninyong pinaparamdam sa mga babae ninyo yung consequences ng paggawa nila ng mali sa inyo, pare. Diba? Dun yun napaparamdam sa kanila yung masculinity ninyo, yung dominance ninyo, pare. Number 2, bakit ano sa tingin ninyo, bakit sinabi ng babae na naging kabit, gusto mo ba maging kabit ko? Nakikita ko reason doon, pare, wala siya respeto sa boyfriend niya. Di ba? Pinag-usapan na natin kanina. Pag nasa supot ka talaga na boyfriend, no? Pag nasa supot talaga yung pag sinabi ng babae na babae dapat ang nagli-lead sa relationship kahit may boyfriend siya, most likely wala na talagang respeto yan, bro. Okay? Lagi nyo, bakit ganun, Boss Juice? Ganun ng nature eh. Diba? Pag ang babae na nagiging dominant, nawawala na siya ng respeto sa ka-relationship niya. Kaya, never ever huwag kayong pumasok sa ganun, or kung nandun man kayo, baguhin nyo agad yung attitude niyo bilang lalaki. Diba? So, ito, sige. Sa tingin nyo, sasabihin niya yung ganun sa lalaki kung may respeto siya. Kung yung lalaki sa relationship nila ay alpha, babanggitin niya ba yun sa lalaki? Siyempre, hindi. Diba? May respeto siya doon sa boyfriend niya kung alpha ang tingin niya doon sa boyfriend niya. Pero hindi eh. Diba? So doon natin mapapatunayan pa rin, again, dahil dito napapatunayan natin yung dynamics ng isang malakas na lalaki, no? Malakas na lalaki sa relationship. Kahit panoorin niyo yung mga show dyan, alam ko mas active kayo sa akin sa mga YouTube na yan. Tingnan niyo pare yung mga nag-cheat na babae. Tingnan yung iniwan nila. Mga supot. Oh. Diba? Oh. Now, again, mabuti nang nakawala ka doon, pare. Okay yun. Wala, hindi naman natin inaano. Pero, nawawala talaga, pare. Nawawala yung attraction sa'yo. Nagdadry sa'yo. Pag susupot-supot ka talaga ng lagi. Tignan mo, sinabihan siya na pwede bang maging kabit ko. Diba?
Number 3 pare, last but not the least na naisip kong reason, no? Na-challenge siya sa'yo eh. Diba? Nakita niya yung dominance mo bilang lalaki doon sa conversation ninyo. Kinain mo yung conversation. Tinabla mo yung mga points niya. Na-attract siya sa'yo. Yun ang sinasabi ko sa inyo lagi, diba? Sabi ko, pag yung ginawa ni pare, isa yung klase ng push and pull eh. Diba? Isang klase yan ng push and pull na tatablahin mo, diba? Tatablahin mo, pero in this case, hindi naman siguro kumpleto yung kwento niya, pero tinatabla niya lang, puro push, push, push. Pero si girl yung klase na na-attract doon. Kasi nga, bakit sa tingin niyo? Bakit na-attract siya doon sa pagpupush-push ng lalaki sa kanya? Hindi niya yung nararanasan sa boyfriend niya, pare. Di ba nga, supot nga yung boyfriend niya. Siya yung nagli-lead sa relationship niya instead yung boyfriend niya. So, nung nakakita siya ng lalaki na hindi pumapayag sa mga pinagagawa niya, pinagsasabi niya, nawinda ngayon yung ano niya, na-culture shock siya ngayon. Parang tawag dito, naging interested ngayon siya sa inyo. Kaya sinabi niya na, pwede payag ka ba maging kabit ko? Diba? Yan ang game eh. I mean, hindi ko siya, pwede siyang game, pwede siyang in nature talaga eh, ng babae at lalaki. Yan ang dynamics. Kailangan talaga dominant ka at babae, automatically na-attract talaga sa'yo. Huwag kayo maniwala sa mga pinagsasabi ng mga babae dyan sa TikTok na wala namang jowa. Sabihin na, dapat babae yung dominant, tapos wala namang mga jowa. Diba? Ano yun? Sa galing yung pinagsasabi mo. Diba? Ako, nasa loob ako ng relationship, itong mga sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko din sa kanya. Diba? Pinag-uusapan namin kasi ganito talaga ako. Diba? And I want you guys to be like this as well, na yung kaya confident, no, kaya matikas, kaya ganito kasi confident ka sa sarili mo, di ba? Maabilidad ka, matalino ka, malakas ka, di ba? Hindi naman tayo kumikilos ng ganito kasi nagpepeke-pekean lang tayo, di ba, Brad? So yun, no? Always challenge them, pare. I-push nyo yung mga kabullshitan nila, no? Pero, again, wag naman yung sobrang brutalan, di ba? Yung below the belt. Lagi ko sinasabi sa inyo, wag yung below the belt. I-push nyo for fun, no? Yung nakakatawa, ganyan, para sa kanila sense of humor na yun. Hindi, di ba? Pogi ka na, interesting ka pa sa mata nila kasi dominant ka, di ba? And, napatunayan nun eh. Kaya sabi ko nga sa kanya, di ba? Kung susupot-supot ka nun, nag-oo ka lang, sa tingin mo, tumata ka sa kanya. Hindi. Di ba? Yung best example ko nga dito sa luma kong video is yung Marvel and DC. Di ba? Pag sinabi ng babae na, gusto ko ng mga Marvel movies. Tapos, kahit hindi mo naman gusto ng Marvel, pero dahil susupot-supot ka, sabihin mo, gusto ko ng Marvel din eh. May nangyari ba? Wala. Hindi ka tatatak sa kanya. Walang spark. Pero pag sinabi mo na, DC, Marvel ka? Medyo nakukorny kasi ako sa Marvel. DC talaga yung mas trip ko eh. Mas gusto ko sila Batman eh. Pero gusto mo, nood tayo ng mga Marvel movie sa bahay namin. Di ba? Sabihin mo kwento mo sa akin para magustuhan ko rin. Di ba yung diskarte na gano'n? Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan eh. Di ba? So yeah, that's it pare. Thank you so much for watching. No? Leave a comment down below anong mga reaction ninyo. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB